Kay mama, meron din katuwang si tatay na iba. Sabihin niya may kabit si tatay. Itong kalabaw yung katuwang ni tatay sa paghahanap buhay sa bukid. Alam niyo, thankful ako dahil meron kaming kalabaw. Meron si tatay nakakatuwang sa bukid dahil naaawa ko kay tatay. Wala siyang ibang katuwang sa bukid kundi itong kalabaw. Alam niyo, mayroon naman kaming mga lalaking kapatid pero sa Maynila na sila at mayroon na silang mga pamilya. Kaya minsan kapag wala kaming pasok sa school, gusto namin dumidiretso kami dito sa bukid para makatulong ni tatay. Tingnan namin dito sa bukid, sabi ni tatay nakawala daw yung kalabaw, kaya ayan, tutuhugin na lang yung ilog niya para hindi na makawala. Ayan nga, nanlalaban pa nga siya, ayaw niyang magpaano talaga. Hindi kasi tinalian ng maayos tong kalabaw to, makakawala din to. Pinsala po kasi ito sa mga pananim kapag hindi tinalian. Naalala ko nga dati yung isang kalabaw namin yung inanit, nakawala yun, tapos nakapinsala ng pananim ng kapitbahay namin dito sa bukid. Kaya hindi ni tatay alam ang gagawin niya. Kaya si tatay noon dahil hindi niya alam yung sasabihin sa kapitbahay namin. Kasi nahihiya siya pero hindi naman kasi sinadya ni tatay na pakawalan yung kalabaw dahil pagka uwi namin galing sa baryo, ayan, nakawala na ito. Kaya ayun, hindi naman din nagalit yung kapitbahay namin kasi nagsorry naman si tatay at hindi din naman daw niya sinadya. So ayan, natapos na ni tatay tuhugan yung kalabaw. Alam niya napakalaking tulong to, itong mga kalabaw na to sa mga magsasaka. Walang kalabaw, siguro laging pagod yung mga magsasaka galing sa bukid, ano? Kaya kayo, huwag kayong magsasayang ng pagkain. Bawat butil ng palay, pinahahalagahan niya ng mga magsasaka. Bawat tagaktak ng pawis at sa bawat paggawa ng kanilang kamay, ang katumbas niyon ay isang butil ng palay. Kaya wag na wag kayong magsasayang ng pagkain dahil yung mga magsasaka, pinaghihirapan nila yon. Hindi na nila iniinda yung hirap, makaani lang ng palay. Ayan, bye bye guys. Thank you so much.